municipalities and 2 cities of Dipolog and Dapitan. Kini si Edith mahinti to mga inyong regular anchor and host, makikauban na sab ninyo sulod sa duha ka takna nga public affairs program, talk show, nga kapihan sa Dipolog, nga dinhi manukad gayud sa Camila Hotel 1, ang atong official venue matag Domingo nga tanan, alas 9 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon. It's already August 15, 2021, and Christmas is just around the corner. So hinaot kita sa kanunay nga ato gyung ampingan ang ato ang tagsa-tagsa nga panglawas dayon kauban sa ato mga minahal sa kinabuhi atong tagsa-tagsa ka pamilya diha sa ato ang working environment ug bisan asa man kita, please observe strictly health protocols. Kay para kini sa atong kayuhan ilabi na kay karon aduna kitay world pandemic agi sa COVID-19. So, before we proceed, ato unang sampiton, atong labaw nga makagagahom para mangaliya kita, mangadji kita, aron protektahan kita niya sa kanunay, sa tibuok nato nga matag-adlaw nga gimbuhaton. So, please join me in praying in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. A prayer of healing. Lord, you invite all who are burdened to come to you. Allow your healing hands to heal us. Touch our souls with your compassion for others. Touch our hearts with your courage and infinite love for all. Touch our minds with your wisdom, that our mouth may always proclaim your praise. Teach us to reach out to you in our needs and help us to lead others to you by our example. Most loving, Sacred Heart of Jesus, bring us health in body and spirit, that we may serve you with all our strength. Touch gently our life, which you have created, now and forever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. To God be all the glory as always. So, kauban nato diri sa ato ang kapihan sa Dipolog, ang ato ang mga team kapihan sa Dipolog. Aniya si Dexter, pahinti si John Doe, and of course, ang atong IT director na si Silbert Atletico Dondoyano. Kamay nagdala sa atong social media platforms, patag Domingo nga tanan, sa YouTube live kita, Facebook, ingon man sa ato ang Twitter account. Like lang diha sa ato ang mga social media platforms sa kapihan sa Dipolog para makita ninyo ang ato mga hulagway, ang ato ang mga souvenir photos, ug ingon man ato ang mga guests sa tanan nga mga edisyon sa ato ang kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. And of course, pag-abot dramatic entrance sa ato ang panelist nga atong dabu-dabuhan ni later sa atong kapihan sa Dipolog. Good morning. And of course, ato ipahibalo nga wala kita madayon karon dito sa SFJ Organica tungod sa mga kakulian nga dili kapugngan. Pero ato na ipa-explain on niya ni JM Alemarlo Dagpin kay daghan magong gahulat nato dito nga unsay ato mga interviews ug unsa po ato ang mga results dito sa ato ang scheduled unta nga atong interview with former Congressman Seth Frederick Bullet Halosos nga mao karon ang Executive Assistant 5 sa Office of the City Mayor, Dapitan City, ubos sa pamunuan ni Mayor Rosalina Nini Halosos. Si Sir Bullet mao ang Project Monitoring Chairman sa Dapitan City LGU. So cancel man ta karon for the second time around, munang ato pa-explain later ni JM Alemarlo Dagpin. Okay. So, para maklaro sa atong mga naminaw na nagpaabot sa atong edisyon unta dito sa SFJ Organica Serious Menya karong buntaga. But the show must go on. Mauna nga, aniya jud kita sa ato ang kapihan sa Dipolog. Pero atong venue diri sa atong Camila Hotel 1. So, atong hinganlan ang ato ang mga distinguished nga mga panelists nga diya kauban nato karon ug ang uban nga nanago. So atong i-enumerate nga kang nanago ni sila ara makatubag pohon maluing Ginoo. So, good morning and happy Sunday to Attorney Ruben Ligorio and family. Board Member Ronilio Boyli, Attorney Rosilio Matoy Barinaga, CPA panelist Julio C. Salaveria, Emmanuel Dalman Taghoy, atong Info Center Manager, gikamingawan kay nato na stock up bitaw ni Zamboanga City hangtod karon. O ingon man si Edgar Soronda.
So, and then, atong pasalamatan ang mga sponsors sa mga nagdalag kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog, matag Domingo nga tanan, kay wala sila, dili pod kita mutingog dire sa atong kapihan sa Dipolog. So, thank you so much. National Grid Corporation of the Philippines, pinaagi kang Beth Ladaga, o ingon man ka Engineer Michael Sabihon. Sila ang in charge karon diri sa ato ang Northwestern Mindanao area sa National Grid Corporation of the Philippines. Diin ang ato ang NGCP dunay dako kay nga proyekto ana mahimutang sa Barangay Tagulo, Dakbayan sa Dapitan. Nagkatirad kini og 52 billion pesos cable terminal station. Daghan kang salamat nga to kang President Anthony Almeida, Chairman Henry C. Jr., ingon man ka Attorney Cynthia P. Alabanza, ang spokesperson sa NGCP. Thank you so much nga to kang Congresswoman Glona G. Labad-Labad, Member, House of Representatives sa 2nd District, Zamboanga del Norte. If kanang madayon maluing Ginoo walay kakulian atong schedule ni Congresswoman Glona Labad-Labad karong August 29, 2021 sa kapihan sa Dipolog, either there is Dipolog City, there is Camilo Hotel 1 or adto ta sa Sindangan. So later patami ani magkuan final sa venue. And thank you so much nga to kang Vice Governor Senen Alvis Angeles, Presiding Officer sa Guniang Palalawigan, Zamboanga del Norte, nga to kang Director Radon Cedinho, Regional Executive Director, Department of Agriculture 9 sa Cagayan City. Ngadto kang Congressman Romeo Janjan Halosos Jr., Member, House of Representatives sa 1st District, Zamboanga del Norte. Nagasalamat o good morning at ka Engineer Roland Soliva, ang Chairman sa Provincial Advisory Council, Zamboanga del Norte Police Provincial Office. At the same time, si Engineer Roland Soliva, ang President sa Dipolog Chamber of Commerce and Industry Incorporated. O ingon man sa iyang maanyag asawa nga si Ma'am Cecil Soliva. Good morning, Ma'am. Good morning and happy Sunday nga to kang 2nd District Board Member Julius C. Napigkit, Presiding Officer Pro Tempore sa Guniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte, nga bag-o lang yun in town nga nag-birthday. O sige ni siyang gasuroy-suroy sa Tibok, Lalawigan, Zamboanga del Norte, nga no kaha. Nagasalamat nga to kang Mayor Evan Hope Olvis, Municipal Mayor sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte, nga dibalik na no paglingkod sa pagkamayor sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte. And ato mang gisabot si Vice Mayor Alfredo Baitit, ang Vice Mayor sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte, nga mag-interview sab kita dito sa LGU Pulangco Puhon at a later date no kay nabalik na si Mayor Evan Hope Olvis. Petra Cement Incorporated, pinagi kang Engineer Gilbert Cruz, anamay utang sa Lower Erasan, Rojas, Zamboanga del Norte. Mayor John Henrik Valleser sa Rojas, Zamboanga del Norte. Mayor Melody J. Tulin, Municipal Mayor sa The Musical Town, Salog, Zamboanga del Norte. Janus Marketing, na maligya sa spare parts ng motorcycle parts o yun man 4-wheel vehicles at a reasonable price. Anamay utang sa Quezon Avenue, Dakbayan sa Dipolog. Matawagan sa telephone number 212-1148, si Janus Yo ang proprietor manager. JGNP Fruit Nursery and Lumberyard, na maligya sa variety of fruit seedlings and coconut lumbers at a lower price. Anamay utang sa Barangay Lingasan, lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte. Pahitikigitay lang si Mr. Porfirio Nicisario, ang proprietor manager. And of course, Cassava Growers Association of the Philippines, Concagapa, na maligya sa lamian kayo nga cassava chips, no, pang export, banana crackers, boneless bangus ug pang farm products na mahimutang sa ground floor sa Dapitan City Hall o ingon sa Dampa. Pangita lang si Miss Susan Empinado, ang Livelihood Center in charge. And of course, shout out to Roger William o Jennifer Agustin King sa Oma County, Northern Ireland, ngadto kang RD o Jennifer sa Doha, Qatar o kang Lady o George sa Toronto, Canada. And of course, atong i-acknowledge ang pagkaabot diri sa atong mga panelists karong buntaga. Atong unang tawagon ang ulahing naabot si Edgar Surunda. Thank you very much and happy Sunday to all. Welcome sa Dilim Kapihan. tingo kaagi sa imo ang face shield. Welcome sa Kapihan sa Dipolog. Happy Sunday. Stay tuned. Okay, thank you so much. And we have with us the first to arrive.
pero kini siya mo'y salarin. Joke ra ha. Si General Manager Alimarlo Dagpin, all the way from Dapitan City Water District. Daghang kay salamat. Nag-awahag na usab kami sa inyong paguban kanamo sulod sa duha ka takna sa ako kabildo din sa kapihan sa Dipolog. I hope everyone is in good health. Amping. Okay, thanks so much. May po siya no kay Amping. Okay. Close mo. Okay. And of course, we have with us ang ato ang kinakusgan no sa Philippine Ports Authority, Dapitan City. Walay barko diha nga budunggo og makalarga og wala ni siya. So ato ni siyang bantayan labi na maabot ta des pantalan. So si Miss YF Akas ang atong sa Philippine Ports Authority. Good morning, YF. Good morning, Ma'am Edith. Good morning, fellow panelists sa Kapihan sa Dipolog, Sir Ariel sa Coconut Authority. Sa ato ang mga tagpaminaw o tagasunod sa Kapihan sa Dipolog, maayong buntag and happy Sunday. Dili ko kinakusgan kay masuko si Port Manager. So, good morning sa among Port Manager sa Usamis. Nagakuan po siya. Maminaw usahay daw pag dili siya busy. Si Engineer Salvador L. Dilina. Okay. Yes, good morning, sir. Engineer Salvador Dilina, ato ng friendship ng SPPA, no? Okay. And sa dili pa natin introduce ang ato ang kinakusgan nga guest karong butaga nga ato ni siyang gimimemoranduman para lang yung mutungha diri karon hangyo lobo. So atong pa-explain nun si GM Alimarlo Dagpin nganong wala ta sa serious man niya karong panahon na. Okay. Please do the honors. Daghang kay salamat, Bres. Unas tanan, mga itag-dispensa sa mga dili na makaabuan sa kahanginan karong episode sa Kapihan sa Dipolog. Kining na-postpone, another postponement. Pagbisita sa Kapihan sa Dipolog ni kanhi Congressman Seth Frederick Bullet Halusos. Kay kagahapon, dito mo ko sa area nga wala kay signal. Pag uli yun ako, mga nag-signal ko, naningkamot kita nga ma-reach out to si Congressman Bullet para ma-remind siya sa ato ang scheduled interview karon sa Kapihan sa Dipolog na dito untahin mo na to sa iyahang SFJ Organica Farm sa Serious Menia. And wala niya matubag upon after a few minutes may tawag siya to balik og nag-inform siya and he really apologized nga he has to fly immediately to Manila because he is personally invited by no less than the Secretary of the DPWH, si Honorable Secretary Mark Villar. Kay birthday man niya rong adlaw. So happy birthday, Secretary, from all of us Kapihan sa Dipolog. So muna, I think ang ilang kasuod mo tingali hinungdan nga digid siya makabalibad og nangayigid siya og pasaylo dispensa kanato sa Kapihan sa Dipolog nga for the second time around iya na punta nga napakyas sa atong pagkinabi uban kaniya. So ato na tingaling huwaton og kanus sa agin siya na mahangyo nato og kanus sa iyang available nga time for us to schedule kung naa pa man ganit ay lugar nga matagan siya panahon diri sa ato ang programa sa Kapihan sa Dipolog. Yeah, kay August 15 man to iyagong schedule unta. So, di man gud nato matag na ang kahigayunan. So, mao na nga the show must go on. Dayon, ingon ako kay abrupt man kaayo no nga wala di nato makauban si former Congressman Seth Frederick Bullet Halusos mo na nga gabi nangita ta og instant guest patud pa sa ato diri sa atong Kapihan sa Dipolog. So, call a friend o ala na my friends kay gabi naman so ningon dayon ko call a husband. So mo na nga nahimutang karon nga atong bisita gikan sa Philippine Coconut Authority, although ang iyang area dito sa Zamboanga, Sibugay as Provincial Coconut Development Manager, pero iyang hisgutan kabahin na sa kalambuan mga proyekto o yung man policy and programs sa Philippine Coconut Authority. So, at siya na lang may istorya, kaya na-contact mo ang regional director nila gabi pero dili man po makakuan og higayon, mao na nga. So, without much ado, atong i-acknowledge ang paghiyabot dire for the third time, no?
na-appeal man po na siya si Congressman Janjan Halosos, na-appeal po siya, na instant guest po siya dito sa Dapitan City na to nga interview. Si Mr. Ariel Tomong, ang PCDM sa Philippine Coconut Authority, Zamboanga, Sibugay. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Hello. Maayong buntag, kapihan sa Dipolog. Of course, sa atong anchor and host, si Ma'am Edith. O ang iyahang mga co-host in the person of the General Manager, Alimardo Dagpin. Of course, niabot sa ato adi si Ma'am Wyatt sa Philippine Ports Authority. Then, naabot si Sir Edgar. And the technical staff, no? Technical staff nato sa kapihan. Din si Dexter, si Tax, then si Silbert, no? Maayong buntag ka natong tanan. Dili tingali ko maka-proceed without acknowledging sa ato ang mga uban pa nato ang personalities like sa ato ang regional manager karon Mr. Ferdinand Di Acailar na nihatag ka na ako pagtugot nga mo atubang o makikistorya diya kaninyo. Usab naausab nagpaluyo ka nato ang ato ang mga maginsakpan no sa pamilya, si RD, si Liddy, si George, si Jennifer ug si Sinse, no? Maayong buntag, maayong udto kaninyong tanan, and the most is ang ato ang mga amo, no? Diha sa ato ang mga kalubihan, ato mga kaigsuonan, nga naa naglibot-libot sa para sa ilang panginabuhian diya sa atong kaumahan sa kalubihan. Again, maayong buntag kanatong tanan. Okay, thank you so much. So, ang ato ang hisgutan bahin sa Philippine Coconut Authority, especially mga special projects nga gi-implement karon sa inyong opisina. May kalabot na sa mga kalambuan o ingon man sa pag-asinso sa kapanginabuhian sa mga mag-uuma sa lubing, dugay-dugay ng panahon nga nahisugamak sa kalisod. Gani, agsauna, if you remember right, atong na-interview diri kauban si RM Ferdy Acailar nga atong nahisgutan ngano nga gitawag agsauna og sunset industry ang coconut nga unta nahimo naman tong rising industry tungod sa ups and downs sa coconut industry nga wala gyud mahatagi og sakto nga pagtagad sa atong kagamhanan. So is there any development? Is there any improvement karong panahon na? Sir Ariel. Salamat kayo, Ma'am Date. For the entire coconut industry, kung ato ang maisgutan in terms of new developments, unlike sa miaging panahon nga gitawag kini siyang usa ka sunset industry, karong panahon na makita nato nga daghan kaayo siyang mga kalambuan in terms of utilization, in terms of policy, ug uban pa nga mura og haom, no? Haom og para gayud sa kalambuan sa kapanginabuhian diya sa atong mga coconut farmers all over the country. So siguro to start with, ako siguro nga ipahibalo nga karong bulan sa Agosto atong gisaulog ang ato ang 35th coconut month celebration, na? So ni start kini ang series of activities ni start kini August 3 then up to August 27 of this month. Og ato kana siya hisgutan unya sa later part dinhi sa ato ang programa sa Kapihan sa Dipolog. Okay, thank you so much. First question goes to Edgar Sarandar. Edgar, go ahead. Ayun katawa ha kay wala ni personalan, trabaho ning among duha. Sige, go ahead Edgar. Thank you. Good morning, Sir Ariel. Good morning, sir. Kaning, siguro mo nang gingong sunset industry kay kalabitas lubi kayo mugbo naman libre naman sunset. Duwag naman. Bitaw, Sir Ariel, na nakita na to nga mostly sa mga bago karong nag-farm o nagtikad og mga lubi,
pag mga mugbo na gigamit, no? Di nakakita itong mga lubi nga sila pag layog kayo ng labing tag-asa kayo, malisang ka kung tinghangin kay maglabyog-labyog. Unsa bay trust karon sa Coconut Authority kanibang mga karaan pagyapong lubi o kining mga bagong bridge sa mga lubi nga mo'y makita kasagaran na to kay mura naman kung because of agritourism murag na-integrate siya no kay attractive man sa tanahon good sa pag-itanom siya sa mga tourist destination no kumusta man ni unsa may sa PCN? Thank you kay Sir Gar. With regards to on the variety, no? Anaan na lang nato on the variety of the coconut industry nga atong gipost karon para ipatanom. Makaingon kita nga wala gyud kaayoy kalainan, no? Ang ato ang gihimo sa una o kakaron. Siguro karon is mura og tungod kay nakita o naila-ila naman ginato ang different varieties under positive attributes. Mao na nga og naay mangana sa among opisina og magpahibaw sa ilang intention nga mananom og dugang kalubihan or mo start og kalubihan ato na dayon kana siya nga gihimo nga pangutan-o nato og unsa ang iyahang katuyuan na ang tag-as nga lubi, general rule, dagko siya og bunga, pero kana lang ang iyang negative food is kanang tag-as food siya, no? Tag-as food siya. Lisod pagkatkat. Lisod pagkatkat, in short, lisod sa pag-harvest, no? Ang ato tong muggo nga lubi, no? Kani ato ang gitawag nga dwarf o ang atong hybrid, ang iyang positive attributes ana is sayon ang harvesting, early ang bearing, no? A matter of 3 years makainom na ka og butong, no? In 4 years na nakikupra. Dayon ang ato ang hybrids, no? Kanang atong hybrids maupod na mo i-post na mo para sa copra production. Considering nga ang atong hybrids tungod kay ato kana siya nga mura og genetically nato na nga giusob ang mga good attributes sa ato ang dwarf o sa ato ang tall varieties mo atong gikuha o ato ka nang gifuse o nahimo ka na siyang hybrid varieties niya. Na? Okay. So, a matter of choice para sa ato ang mag-uuma og lubi kung unsa ang iyang katuyuan sa pagpananom og lubi. As a follow-up, sir, walay diferensya sa bunga niya sa compare atong mga karaang lubi nga matag so kani karong hybrid or kani mugbo o dwarf nga lubi. Ang kalidad sa iyang mga bunga. Okay. So ato na lang ang ingnon nga unsay diferensya sa ato ang local toll as against sa ato ang hybrid o sa ato ang dwarf, no? Siguro sa akong istorya ganiha, generally ang ato ang local toll na to dagko na siya og bunga, no? Dagko na siya bunga, pero mao lang lagi ang iyang negative food is tag-as siya, lisod i-harvest. While ang ato ang dwarf generally, no, gagmay siya og bunga, pero ang iyang positive attribute is sayon siya i-harvest. While texture, on texture wala gyud kaayo siya diferensya. Pero on texture mo isguta ato kana siya makita sa different varieties food. Because there are varieties nga atong gipus, no? In production for buko production, no? Buko production like sa ato ang usa na to ka variety nga ang origin is diri sa Dipolog, no? Ang ato ang Galas Green Dwarf. Galas Green Dwarf, no? Ang origin is from Galas, of course. Mao na supposed to be the best in terms of buko production, being baga ang iyahang butong ug tamis ang iyahang butong. Okay? Additionally, for sa ato kung mohisgot ganito og coconut juice, ang ato pong gipus ana kadtong variety nga gitawag natong aromatic
no? Aromatic, gagmay gyud tinuod siya. Practically usa ka baso, usa ka lubi. No, while ang other kanang atong local tool usahay tag 3 ka baso, 2 ka baso. Pero ang diferensya is sa atong aromatic mao na supposed to be ang pinaka tamis tibuok kalibutan nga klase sa lubi, na pinaka tamis nga coconut water. Okay, thank you. Okay, thanks so much, GM. Alimarlo? Daghang salamat, Pres. So, gamay lang, trivia lang niya ko unsa man gyud ning lubi? Is it a tree or a nut? Coconut. Ang on the question, ug asa na nabilong. Oo. Ang ato ang lubi, nabilong na siya sa nut na siya. Pero naay daghang sectors nga nakoy nagbuan nag-upos ana. Anyway, daghang kayong salamat, President Ariel. Medyo na-intriga mo ko and gusto ko nga mo engage into cocoa farming kay lagi I believe coconut tree is considered as a tree of life tungod kay daghan kay siyang kagamitan. Now, ang ako nakita lang nga challenge, medyo dili kay nato kontrolado ang prices sa finished product. Naabay gihimo ani ang PCA nga mechanism to more or less stabilize the price in order to protect our cocoa farmers. Thank you kayo, GM. On the pricing, generally, murag tungod kay ang ato ang market, no, wala tay giingon nga local market, no, local market wala tay kuan na tungod kay ang ato ang market talaga is dependent sa ato ang world market. Considering nga ang ato ang coconut is only one, no, only one of the attributes sa ato ang world oil, edible oil. Dili ang coconut gamay ra gyud kaayo siya og contribution. So practically ang atong largest contributor is kaning atong gitawag nga oil palm. So for 1 year ug naa na siya production of 50 barrel, ato lang anaon pagkuan og 50 barrels. Ang atong coconut naa na rank sa 12 siya in terms of production. Naa lang ang iyang production is only 4. So mao na siya discrepancy. 50 barrels a year for oil palm and 4 barrels a year for coconut oil. So practically og moingon ta nga strength sa world market on pricing, wala kaayo strength ang coconut. So ang next question is unsa gihimo sa gobyerno aron nga matabangan nato ang ato ang mga mag-uuma nga naa nang inabuhi ilalom sa kalubihan, no? So government, no, pinaagi sa ato ang opisina sa Philippine Coconut Authority, daghan kaayo tagihimong og ipadasog nga programa. So specifically, no, para sa income generation per unit area sa ato ang kalubihan, no, gipadako kana pinaagi sa pagpananom og lain pang crops ilalom sa kalubihan. So mo kana ato ang gitawag nga intercropping programs, no? So ang target or ang objective is really to increase production per unit area. Okay, then aside from that, ang gobyerno na ay mga efforts nga gihimo through value adding, no, coconut value adding. So right now, og makita nimo mura og ni kalit siya og kasikat, no, siguro tungod sa efforts ato sa gobyerno nga madungog na nato karon kaning ato ang mga produkto like coconut sugar, no, like the virgin coconut oil, no, kading ato ang
diesel, no? Kani atong tawag biodiesel, no? Still striving, still under developmental process. Aron gid siya nga mo compete siya sa ato ang mga imported na to mga fuels. Okay. Here's a question coming from Engineer Edelborgo Cheng, ato ang former Vice Mayor sa Dakbayan sa Dipolog, ato ni Suki kanunay sa Kapihan sa Dipolog, and I quote, "Good morning sa tanan, ilabi na sa tong bisita sa Philippine Coconut Authority. Question, sa dito ko sa state some years ago, sa display sa usa ka mall, among nasudlan sa beverage section nga naay display nga coconut juice or water. Hala, walay gikan sa Philippines ang mao ang gikan sa Thailand ug murag Indonesia or Malaysia. When I ask, kay nga walay display nga makita sa shelves, ang tubag walay gikan sa Pilipinas. Naabay ga-export of coconut water or juice gikan sa Pilipinas? Thanks. From Engineer Edelborgo Cheng. Daghan kaayong salamat, sir, sa imong pangutana. Ang tinuod is kanang imuhang giisgutan nga wala di na to makita sa shelves dito outside of outside the Pilipinas. Tungod kana siya murag a sort of preference, no? Preference in the sense nga naay mga importing countries nga mo prefer og order sa ilahang requirements gikan sa lain usab nga mga countries. Ang hinungdan tungod sa mga regulations, no? Nakita na to nga naay mga countries, no? Ato lang i-cite ang usa ka factor, no? Naay mga countries nga more on organic na siya, more on organic. So ang nitabo nga didto sab sila mo order sa ilahang requirements gikan sa mga nasod nga stricto in terms of sa ilahang organic pud nila nga mga produkto, no? Then on production sa ato ang coconut water, tinuod yun na siya nga purti ayo ka in terms of quality, no? Ang ato ang coconut water is one of the strongest, no? Makita na to nga when we see coconut water, daghan kaayo siya og mga nutrient contents, no? Okay. Sa Pilipinas, daghan ta mga organizations or entities engaged on coconut water production for local and for importation, exportation, no? Dili nato mahingalan kaning atong ni prutas, no? O sana sa ato ang mga engaged karon, no? Then hopefully because of this coconut levy now on this utilization, daghan pang mga manegosyante nga mo go on value adding on coconuts tungod kay na murag assured na sila og financial support gikan sa ato ang gobyerno. Okay. So, follow up. Follow-up question. Okay, GM. Nindot kayo kay naisgutan magutong coconut levy, which has been the dream of so many presidents, and it's only now panahon ni President Digong nga medyo pinirmahan niya. gitagaan realization ang maong mga pangandoy ug damgo. Now, sa akong tan-aw ni sir, dili ba ka ni nato pwede ma-allokitan og dako-dako nga pahat kaning gitawag nato R&D and kining support sa mga value adding para sa mga produkto sa lubi para sa ingon ni ana maluwas ra pud nato ang ato ang mga cocoa farmers gikan sa kining pagkalugmok ba tungod sa pagkunhod sa presyo sa kupra. Kaya sa pagkatinuod bitaw Kupra may makaluoy gyud ang uban gani akong nasinati na madto og barangay nahigayon nga di na nila
panguprahon. Patsagdan na lang manubo, patsagdan na lang manghagbo. And kung mauna, kung kamano ilang gisaligan, asa man sila karon ipalit sa bugas nga di naman sila gani mainganyo pag kupras kay ubos kayo ang presyo. So pwede ba nga naabay initiative ang PCA para to allocate some portion, especially for the R&D, research and development, para ma-enhance ang produkto nato kaning mga finished products sa atong lubi. Ug ikaduha, naba po gaatag natong suporta sa mga kadtong value adding sa mga produkto sa Kopras gikan sa Coconut Levy Fund. Okay, daghang salamat kayo GM. Ato namang ginisgutan ding coconut levy, no? So for a start, aron nga masabtan sa ato ang mga mag-uuma diha nga naminaw karon, ang kanang ato ang coconut levy gi-collect kana, no? Gikan sa inyo, ha. Maybe not necessarily nga ikaw gyud kundi ang imo mga giginikanan sa una in terms of a levy, abukis na siya, no? Okay. Started ang collection was 1972, practically sa start po sa katong atong martial law, no? Then ang collection ended diya na dapit sa 1982, no? Ang collection nikabat na kana siya not only million but billion, no? During 1995 it was only 9 billion. Pero sa pagkakaron, ang iyang latest value is naa sa more or less mga 105 billion. Okay? 105 billion. Okay. Now, for utilization, tungod sa atong balaod, no? Tungod sa atong balaod, kanang gitawag nato nga Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. No? Ang kwartang gi-allocate para magamit sa atong mga coconut farmers ni kabat ka na og 75 billion pesos. Okay? So, ang 75 billion giplanuhan ka na nga ibalik diya sa mga mag-uuma og lubi in a span of 50 years gikan sa 2021, na. Pero ang downloading sa maong kwarta slated nga mo start 2021 up to 2025 ang kanang 75 billion aron mga magamit para developmental programs and projects sa atong gobyerno. Okay? Slated nga kanang 75 billion naa na kana gimura og gi-prorate na kana siya nga for each billion, for each amount naa na siya target nga gamitanan. So like for example, kaning ato ang coconut planting and replanting program and fertilization, naa kana siya gipahat nga murag around of 10 billion pesos, no? Then sa atong research and development, ang kwarta will be downloaded to Department of Trade and Industry and concerned agencies, DOST, aron dito po na sa ila i-download sa ilang opisina for utilization for the development of coconut products. Then aside from that, naa po'y portion nga for coconut farmers welfare. So kana sa coconut farmers welfare, another big chunk. Ang utilization will be on medical expenses or medical concern sa atong mag-umaglubi, kanang mga libre nga pag-eskwela, scholarship sa ilang mga kabataan, ha? Og uban pa nga mga aspect sa ilang panginabuhian. Then another one is kanang sa trainings sa ato ang mga coconut farmers. The money is downloaded to sa TISDA Or ATI. sa TISDA o sa Training Institute na to, no? Then ang uban ana sa concern offices para utilization, value adding, DTI, DUST, ug uban pa nga mga aspect sa coconut industry. Covered na balitanan.
Okay. So, mo ko to na to tanong nga nalamdagan kita at bahin ato. Then ang next na to pangutana is on special projects using the COCO levy funds. Para gikan 2021 as you have mentioned and up to kanus and who are the beneficiaries? Is it by individual farmers or is it by organization of farmers like small coconut farmers organizations in every area? Okay, thank you kay Ma'am Det. Well, on programs and projects, no, I think it's just worth nga ato pong i-mention, no, nga ang among different projects. So, mo start no, naaman ay tulo ka categories. One is technical, another is regulatory, and the last one is katong imong dimension nga special projects. So, mo start ta dinhi sa ato ang technical, no? So, of course, ang mandate sa PCA is of planting, no? Planting and more planting of coconuts and fertilization. Okay? So, din sa programa sa ECPRP, Accelerated Coconut Planting and Replanting Program, naatay ang objective yun is more plantings, more area utilization for coconut, then naapodiha dayon ang mga perks, no, kung pananglit mo tanom ka og daghang lubi. Okay? So dinhi sa ECPRP naa na siya duha ka components. One is kaning ato ang gitawag nga PCPP, Participatory Coconut Planting Replanting Program, wherein ang atong coconut farmers or ang would-be coconut farmer nato katang wala pa ka start mananom og lubi, pananglit og wala sila access sa PCA, ibutan lang nato, gusto sila nga naana sila believe na sila sa ilahang identified nga planting source, no? Siguro naana sila pila ka buok lubi nga gwapo o bugat or baga sila na mismo ang mogama og planting materials mo sow aron nga magamit nila diya sa ilang pananom pag-expand, no? Sa more areas for coconut. Ang gobyerno pinaagi sa PCA mauna lamang ang paghatag o gitawag nato nga incentive, no? Pahalipay sa iyang pagpananom og lubi. So practically ang atong gihimo nga for every stable coconut nga iyang matanom naami pahalipay up to 85 pesos. Per planting. Per katungsan. Coconut palm nga ilang matanom. 85 pesos? 85 pesos, no? And that will be given to the farmers into installments. Kanang Tungsa, kadjat lang ha, excuse me, para sabtan pagayo. Okay? Ako farmer. And then I would like to plant coconut trees sa ako ang kaumahan, kay especially og sinail na, no, ipagputol ng uban ana. So ako ang siya magreplanting ko. And then magkuha ko og katungsan asa mandapit. Sa ako arang kaugalingon nga mga existing na kalubihan. sa akong kaugalingon punuan sa lubi didto ko magkuha katungsan and then ako na siyang ipangtanom. Diha mo kuha kog incentive sa PCA kung dagko na ako mga katumsan nga gitanom. Tungod kay ang programa gitawag kana siyang participatory. So ang participation sa ato ang mga coconut farmers is to provide good quality planting materials. Sila mo provide. Government will come in diya na sa paghatag sa ilang pahalipay nga 85 pesos per stable coconut planted. Okay, so that is PCPP. Then another component is kanang gitawag na to CSDP, Coconut Seedlings Dispersal Program, wherein ang mag-uma walay capacity to provide for her own use, no? Ang himo niya is to approach PCA ini offices all over the Philippines aron nga mangayo og planting materials. Katungsan. PCA will provide tungod kay ang among i-provide ready to plant naman siya, meaning ang effort sa farmer is more of planting na lang. Walay bayad.
wala na mi ihatag nga Incentive. Tungod kay kami may naghatag og quality tanom. planting materials ready para sa ilang gamit. No? So mao nay kalainan. Okay. So mao nay atong si SDP all over the Philippines daghan kaayo ta og mga coconut nurseries nga mahimo natong sources sa ato mga good quality planting materials Libre na or ipanghatag baligya? Okay. nga libre. Okay, libre. Okay. Wayes, yung pautana kay In connection with that, Sir Ariel, ikuan pa ninyo, inspection pa ninyo ang lugar nga tamnan niya or naabatay ka ng soil testing kung angayan ba siya ang coconut dito kay basig di ba na ay area nga murag dili mamunga ang mga lubi nga tamnan naamoy assistance pod ana para sa atong mga farmer. Okay, thank you kay Ma'am White. Kuan, ang proseso gyud no, ang proseso ug mangayo ka og assistance gikan sa may it be in terms of community or technical assistance naagid na siya proseso no, meaning for a start kung moadto ka sa buhatan sa mga opisina tungod kay ang kami na aming mga gitawag nato nga coconut development officers sa matag munisipyo. No, siguro sa usa ka CDO murag naa siya gahandol sila duha ka munisipyo. Pero naagid sila naglibot-libot sa kanang duha ka munisipyo. So ang buhaton is only to approach sa mga CDOs nato. Then ang ilang dadon is primero gyud is kanang tungod kay magpamimbro gyud sila sa kanang gitawag nato Coconut Farmers Organization diya sa barangay. It is a must, no? Naagi na sa guideline nga tanang mga projects beneficiary sa PCA kinahanglan nga membro gayud sa Coconut Farmers Organization. So magdala siya og proof of ownership. Kay bason og ang iyang tamnan laing na daghan na kaayong experience ana. Proof of ownership meaning titulado ang May ita. it be a title, Okay. tax declaration, kanang yes tanan sa DNR nang hatag ko stewardship no, di ba? Then kanang bisan na lang og kanang deed of sale no, okay. Og prindado di pwede. Og prindado pwede, pero practically kung prindado ang ownership is still with the farmer sa owner pa. Magka-problema lang ta ana kung ang giprindahan maoy mo mananom. So kinahanglan kita og a sort of pagtugot consent gikan sa real owner. Okay, here's a question coming from Julio Salaveria. Unsay status sa Coco Levy funds? And then, covered ba sa Coco Levy benefits ang bago pa lang nag-venture sa coco farming? From Julio Salaveria. Okay. On eligibility, no? Ato nang unahon pagtubag, tanang coconut farmers. Kaya naman gud tay kategory sa ato ang coconut farmers. Not necessarily, no? Kung kaya niingon ka coconut farmer ka, automatic coconut farmer ka. Amo pa na siyang i-process. Okay. So, on coconut leaves, akong isgutan ganiha nga naanatay at least no sa dugayng panahon daghan kaayo mga personalities nga gusto nga mo dip into coco leaf wala gid mahimo pero karon during sa presidency sa ato ang President Duterte nahimo ra gyud nga napirmahan ang balaod no on utilization sa maong nga kwarta. So akong gisgutan ganiha nga ang ngalan sa balaod is coconut farmers and stakeholders sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Okay. So ang inuyukan yun no sa maong balaod mao ang utilization. Okay? Dayon naanay mga on the process na karon tungod kay nahimo na siya no
gikuha na siya, gipirmahan ni Presidente last February 26, nahimo siyang balaod March 15, dayon karon nahimo na gid siyang full-fledged law. Ang gihimo karon is pag-fill up na lang sa mga board of directors, mga trustees, na. So ang administration sa levy fund is with the Department of Finance, mao'y administrator. Dayon ang naatay siyam ka membro sa board of directors. Ang unom ana na hinganla na identified na, and they are the secretaries of different agencies like agriculture, finance, DILG, o katong mga land banks. So, sila then sa karon we are on the process of identifying kanang tulo ka remaining nga mo fill up sa remaining slot nga gikan sa coconut farmer sectors. Kining tulo gikinahanglan nga magagikan sa major island of the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. So karon for Mindanao, kaning usa ka buok amo na ning giawayan, no? So amo nang gi-process kinsa gyud mulingkod, angayan nga mulingkod tungod kay naa man pud siya qualifications, no? Like for example, ang qualification sa usa ka mulingkod dito is if board of directors should be kinahanglan nga magkuan gid siya, mag-uuma gid siya nga naa siya gipanag-iyahan nga gikan sa 0.5 ngadto sa 5 hectares nga kalubihan, no? Then must be a Filipino, then naa siya legacy or whatever kanang records, no? Naa siya records nga naa siya gipanghimo for the coconut industry. For example, leader ba siya sa Coconut Farmers Group, ana ba, no? So naay proseso. Karon last July naa nami for, no? Naa for Zamboanga Peninsula, naa na tayo na identify only to be kuan, no? Giusog tungod kay nakita for the whole Philippines nga ang participation on the nomination and selection dili siya satisfactory, no? So practically aron ato masabtan og naay usa ka gatos ka mag-uuma grupo sa mag-uuma og lubi nga identified, no, existing. Ang naka-appeal dito is only 5 sa selection and nomination. So nakitaan sa among administrador mao na siya nga postpone, gi-defer. Then we are given up to October 30, no? Aron nga maka-appeal yun, no? Ang objective is kung mahimo nga will participated ang nomination and selection. Aron makita gyud nato or ma-elect gyud nato o mapalingkod nato ang kadtong coconut farmer nga mo represent sa coconut farmer nga aduna gyud katakus o kapasidad para mahimong leader. Okay, follow-up question, Edgar? Yes, mubalik ko gamay diri sa katong dimension nga coconut strength nato, no, kay ako lang ning kaugalingon nga nalantaw kaning pagkalaga nato before until now. Nakita nato nga daghan kay tag mga uncultivated to mga wala napasagdan na nga mga kayutaan gani kung mo travel ta sa una makita nato kami minumdum ko gamay pa kanang vast of coconut trees na makita pero karon wala na, sinaw pa siguro ulo no, wala kuan na gyud nga katong nakuan ko sa imong gingon nga because ang atong coconut industry, when we say dito sa gawas, lack of strength, kulang og kusog, no? I don't know what term, sa market ba niya or sa whatever gaingon nimo ganina, or because some countries are producing coconuts organically. So daghang factor siguro. Mo siguro ni nga na-discourage po ang atong mga local producers, local coconut farmers, and to know nga ang atong kanang atong coconut farmers are not really farmers, good nga farmers, no, they are mostly naigraing business, then farming, ang ilang coconut farming is just one business. Di ka isla concentrated rather than it will be owned and managed by pure coconut
farmer gyud nga heartily naagid sa coconut grow o pag farm ang iyaha. Mo ko ni nakita lang nako ni last week, is this happening, Sir Ariel? Thank you kay Sir Gar. Okay, katong akong gisgutan kaniha nga ang coconut lacks the strength, no? Ang akong gibot pasabot nga in terms of volume. No? In terms of volume nga practically kung ang oil palm makaproduce og 50 barrels per year, ang production sa coconut is only 4. Mo na siya nga weak ang ato ang coconut products. Okay. Suma pa sa akong gisgutan ganiya nga ang gobyerno daghan kaayo mga initiatives gipanghimo aron nga mapastrengthen ang coconut industry, na? So ang imong gisgutan ganiha nga naay daghang mga yuta nga mura og napasagdan nga idol, considering nga ang atong coconut, kang coconut na to mura og sa tawag ana nang dali agi kay siya moturok. Nga kung bisan pag ato ibutang babaw sa bato, moturok siya, no? So meaning naay problema. Pero sa pagkakaron ang gobyerno is ang trust sa PCA, no? Sa gobyerno mao gid ang plant. So dili man nato automatically nga ma-encourage ang farmer to plant kung wala tay ikapasalig, no? In terms of support sa iyang pagpananom. So mao na siya nga gisgutan nato ganihapon ang kaning coconut levy which could be a source of strength para sa coconut industry aron nga mapalig-on pud niya ang ato mga kliyente nga coconut farmers. So ang gimo is gipalambo ang value adding, gipalambo ang more kanang research and development in terms of varietal, no? Sa ato ang varieties nga pwede nato gamiton pananom aron ma-achieve nato ang ato ang katuyuan which is development. Okay. Follow up lang, Sir Ariel. Kaning ni ang recently I've read items sa market side, no. Kay bisan sa one product of platong coconut kaning ni ang ato ang virgin coconut oil. Until now, other countries are pinning down this product, no, compared to other virgin oil. I don't know why. Then daghan silang issues. So nakita na ko, how can we labi na kita mga coconut farmers, Filipino coconut farmers, unsaon man demoralize sila nga nanaunta, makalaos na unta, nanaunta may mga produkto nga alternate sa kopra, sa unsa pa. Pero pag-abot dito sa gawas, dili man makalusot kay gidaot man hinoon. Until now, mga new write-ups are still not good when wingon kag product of Philippine coconut, kay dinhi magini sa ato gasugod. Wa gyud, wag ikaw nakabasa og sakto og kanang nang pag-place o admire sa ato nga produkto. What can we do about this, sir? Okay. Thank you. Sa gobyerno, no? Sa gobyerno in terms of quality, scientifically murag makaingon man ta nga ang ato ang coconut oil, no? Og ikumparar nato sa other oils, edible oils, scientifically mao'y pinaka the best. So daghan tagbabasa, yes. Daghan tagbabasa YouTube, mga paano, no, sa papers, daghan tag madungog sa TV. Pero sa pagkakaron kita manggod basically dependenta og unsay atong giiniskulahan, unsay natong nibawan. Pero ang manggod ang sa social media libre mo guna siya. So bisag unsa imong ibutang diha, ang imo lang is kung naay mo tutok nimo maka-explain ka. Okay. For coconut oil, di na tamo through its content niyang kani gitawag nato lauric, caprylic o capric acid. Mao lang ginay pinaka the best, no? Nga ato na siya maihalin tulad, no? Kun nato na siya
ato na siyang kumparar sa kanang gata sa inahan, no? Only gata sa inahan can produce kaning lauric acid. Okay. So makita na to nga strong na gid kaay siya. The only siguro nga problema na to is kulang lang ta, no? Kulang lang ta og information dissemination. Dayon on utilization sa pagkakaroon while ang ubang nasod daghan on policy, no? On policy kusog ay ang ilang support. Pilipinas hinay lang siya og support. Hopefully kaning coconut levy issue karon, coconut levy funds nga for utilization, suddenly this will jumpstart sa ato ang kausa nga mapasikat pagyud o mapalambo pagyud ang ato ang virgin o ang atong coconut oil nga magagikan di sa Pilipinas. Ang ako apprehension, Sir Ariel, kay dati coconut levy fund nga available na in the coming days for utilization. Pero sa ingon ani nga sitwasyon, wala ba kani sambon politically, no? Philippines and other countries mo nang naglisod ang Pilipinas pagsulod on the political scene mo nang di kay nila tagaag pagtagad ang Pilipinas because of one aspect, political aspect. Di ba kaapektado? Anything, no? Anything. Depende na sa ato na lang yun nga personal nga apprehensions na to. Pero basically naaman ta sa pangagamanan, ang ato lang basis na to, ang ato lang basis sa ato ang program implementation is ug unsay allowed or unsay legal nga atong gikan sa ato ang opisina. Sir Ariel, gamay lang. Apas pasumpay tingali ni sa pangutanan ni Sir Edgar. Well, I think almost everything ang atong ginahimo is always affected or influenced by geopolitics. Politics sa lokal, politics sa national, and politics sa international community. Well, basically, na siya, it's a given fact. Ang atuan na lang ani is how to go around these things para mo mas ma-improve nato ang atong industriya. Well, ako nakita based sa presentation ni Sir Ariel, halos ang pinakamayong nga quality sa ato ang coconut oil nga ginaproduce. Pinakamaayo kanang gidawag lauric acid, walay laing makaproduce na except gata sa mama, no? Inahanra kinahanglang mga anak para makaproduce ana. So muna ingon ko nga tingali probably we would have fallen short tingali sa kining pag-push ng ini nga fact, kining research, kining ato ang research findings ngadto sa international market, and probably sa lobbying and sa tingal sa promotion should have followed para ma widely disseminated kini nga information. Kay for the first time I hear this nga naadi ay ng lauric acid ginaproduce sa ato ang virgin coconut oil. Mo tingali na nga tiginuman kog virgin coconut oil medyo lagsik yugo inig lagsik yun. Kumpara ka itong kaniyadto nga wala ko nagatay. Because just lately, na-convince ko katong pagkuhan sa COVID ba. Naisulayan ako. Tinuod lahi yun. You wake up early, murag light kay imuhang lawas. Ewan ko, asa ka na ako nakuha. And akong gi-recall nga lately, unsa may akong gipang take. Akong gi-appeal sa akong diet kining virgin coconut oil. And I think, naagid ning mga health benefits nga makuha gid nato truly by experience sa kining virgin coconut oil. One of the products sa atong lubi, aside from kupras barato kaayo usahay. So mo tingali na Sir Ariel, tingali if we can suggest promotion tingali and proper endorsement of this product sa international market, may tagaan og gamay nga prioridad sa ato ang gobyerno. Og tingali we can lobby that through your agency.
Okay, thank you so much. No, there are follow-up question gikan ni engineer. Another question dili follow-up. Gikan ni engineer Edelborgo Cheng, no. Matod pa niya, when I was the Sulpicio Lines agency manager here in Dipolog, there was a Chinaman who inquired whether I know a big coconut cooperative who can supply him of coconut husk or bunot. So I endeavored to inquire from reliable source and I was referred to a certain coconut cooperative somewhere in Liloy, Labason area. Murag, kadyan lang ha, Matog area. He told me that it shall be used as soil in their desert land so that plants and trees can grow. Although it is also used for mattresses. Murag tuwa siya na malit sa Quezon Province. Dako ang potential sa atong bunot, kaya ang Middle East, a big part is a desert. Murag ang Israel nakauna ni ini nga technology. So atong i-encourage to plant more coconut trees. Salamat kayo, engineer, og mabuhay, no? Mabuhay ka, nga daghan kay ka og mga nahibaw-an bahin sa industriya, no? Hopefully, naapay daghan pod nga mga personalities nga ma-inform on this regard, no? On production, no? Production sa ato ang coconut pit o sa ato ang coconut coir. Nakita na nato na siya, no? Nakita na nato siya nga dako kayo nga aspito para sa coconut, sa development sa coconut industry. O ang response, no? Ang response sa opisina sa gobyerno was to purchase, no? To purchase units of kinagitawag nato nga decorticating machine all over the Philippines, no? In fact, there is ato sa probinsya, sa peninsula, daghan kaitag mga matured coconut farmers cooperative nga ato nang gitagaan, no? Gitagaan nato sa maong mga equipments for free, no? For Zamboanga Sibugay, kay to amang kun asan dito, naa natay 7 units for the whole province nga gikan gid sa PCA, din na ay effort gikan kang Senator Villar nga 3 units po, meaning naa na karon ready to operate or operating 10 units for the whole province of Zamboanga Sibugay. Now on developments, out of the 10 units of decorticating machine nga naa in place na sa probinsya, it's sad to know nga ang nag-operate karon is only 5. Meaning na ay 5 units of decorticating machine nga wala siya magamit. Tungod kay ang problema, no, ang common problem nga nakita nato is more of capitalization. Although one of the requirements aron nga matagaan sila sa mao nga unit is cooperatively matured sila in terms of financing and in terms of membership. Pero tungod kay naa sila lain pa nga na-involve sila sa lain pa nga mga negosyo, ang decorticating machine project wala gyud maka-take off. So what PCA did is to identify other coconut farmers or emerging cooperatives, coconut farmers cooperatives all over the province aron nga ang maong units ma-transfer dito sa kuan kay na-receive nila for free, so natay katungod nga makuha sa maong mga units. Then fortunately naatay na identify nga duha, mao na siya nga 4 Sibugay alone. Napatay 3 units nga unutilized. Then wala ta ni hunong pag-identify o pag-encourage for mature cooperative, no? Mature to find ways aron nga mukuan sila makagamit sila sa mga equipments, then hopefully makatabang sa ilang panginabuhian. Sir, follow-up question lang. Ma'am. Kaning, sir,
kaning pagkawala sa kaaghop adnong 5 nga wala mo engage into full operation sa ilang decorticating machine, dili ba ka ang hinungdan ini kining problema na pud unya kung nana sila produkto kinsay mo palit ang market ba? Kay kasagaran, mo ni akong naobserbahan, kasagaran sa programa sa gobyerno, pagsugod, okay kayong suporta, pag nanay produkto, makaluluoy ang farmers, kaya wala na po ibang ngumpra. In place ba ni? Readily available ba ning market, nga mo kumpra, mo palit sa ilahang produkto, ugnaan na. Munay gamay na to tingali nga kuan kay basig nawa sila maaghop tungod niya ini nga gitan-aw nila ba potential nga problema. Thank you. When this problem on kaning tawag nila dissertation, no? Dissertation sa ato ang some part sa ato ang sa kalibutan, for example sa China, no? Dako kay siya nga industry nga nanginahanglan sa ilahang kuan, no? Ang ilang target commodity ani is katong coir. Tungod kay ang coir organically mao'y the best nga mahimong materials para kuan sa mga naupaw na nga mga kayutaan sa China. No, then plus in terms of marketing naapag ito'y EO25 sa Department of Highways, Public Highways, no, nga post nga ini materials for ganang gitawa kanang para rehabilitation sa atong mga embankments, sa road embankments diya sa kasubaan nato ang kinahanglan ang gamiton jud sa mga construction is kanig yung coconut coir. So mo to'y among nakita nga dako kaayo siya nga potential. Thus, ang response sa gobyerno was to acquire. Okay. Presently, ang nitabo nag-operate karon nga decorticating machine, no? Nga instead nga ang ato ang major target na to is kaning sa coir, production of coconut coir. Ang nitabo karon nag-operate siya tungod kay dako ang demand sa production of coco peat. So nikam ining demand sa coco peat tungod po ni ato ang pandemya, no? Nga ang mga tao di na mo gawa sa ilang mga kabalayan, ang ilang gipanghimo is nananaw na silang mga gabi-gabi palibot silang mga kabalayan. So nitaas ang market. Hopefully kaning problema sa ato mga matured cooperatives nga wala gid ka take off, no? Nga tungod kay ang problema is on capitalization, kaning operating capital. Hopefully by this new law karon kaning 11524 nga Coconut Industry Trust Fund Act, makakuha na kini sila og financial support on hopefully mapadasog nila ang production sa coconut coir o coco peat. Then makakuha sila sa insaktong volume, no? Volume nga requirement sa mga taga gawa sa atong nasod nga nanginahanglan sa maong mga commodity. Sa pagkakaroon ginagmay, so ang consolidator na to nga na identify is nagbase pa sa Caraga region, no, sa Agusan. So ang nitabo nga ang mga production gikan diri katong dili ma-accommodate or sobra sa kanang gitawag nato mga novelty items, no, ang gigamitan coco coir mao toy gipadala didto pa sa Agusan. Das unsa may tabo nga low income generation for the coconut farmers nga naa-address ato ang lokal. Okay, thank you so much. Here's a question coming from Station Manager Arnel Kwong, no, sa Magic FM. Abunda man ta sa lubi dinhi sa probinsya, why man mahal ang cooking oil? Okay. Dili kayo ta makatubag for the province of Zamboanga del Norte, no? Kay dili man kita maiga cover diri, no? Pero similarly, ang problema is ang kaning low
prices sa ato ang high prices sa atong coconut oil coconut oil sa ato ang kusina mao ra gyapon nahitabo pod sa Zamboanga, Sibugay. Okay? So ang true picture ani is tinuod nga taas siya og presyo coconut oil kay tungod kay nakumparar man gud siya sa other coconut oil, no? So akong gisgutan ganiya nga ang ato ang pinaka kuan gyud nato tungod kay kaning oil palm under man gyapon sa among mandate sa PCA, no? So ato lang i-mention gyapon ang coconut o ang oil palm kanang gitawag nato palm oil. So generally ang palm oil kuan gyud siya kanang dili mahal, barato siya, no? Nga naman tungod kay daghan kaayong taas ang importation sa ato ang oil. Demand and supply na siya. Maigo na po siya sa supply and demand, no? Nganong nga taas nganong maka-offer man sila og mubo nga presyo para sa atong oil palm at atong palm oil. Tungod kay nakita nato na identified nato one of the problem is kanang gitawag nato nga kaning illegal bitaw nga importation, kaning box smuggling, no? Sa black market. So ang ato ang oil palm or ideal oil for that matter, no? Mukam in siya illegally. No? One is pinaagi sa kanang gitawag na misbranding. Kaning misbranding is kanang ilang importation ila kanang i-declared as animal products. So makagain sila og low tariff, no? Pag abot diri nahimo siyang oil, good cooking oil, no? Then another is nakita nato nga naatay smuggling. Nga naay mo come in nga volume of other kind of oils nga dili na mo agi sa custom. So meaning ang government was deprived of the necessary taxes. So, Then ang may tabo nga pag abot din sa Pilipinas, libre man siya taxes, libre siya og kuan low graded man siya pag come in. So pag abot dire naa sila capacity nga mo offer in low prices. So leaving coconut oil nga taas ang presyo. So mao na siya ay naitabo sa ato ang oil industry. pero quality wise taas ang coconut In oil. terms of quality wise, it is dili na ma-question nga ang coconut oil is the best oil in the world. Okay. And Kaning before sa kaning commercial break. giingon nga kanang siguro pagsulod sa palm oil on backdoors or black market din sa ato. Manifestation siguro kay makita na to before makinumdum ta ang sinuluping oil na to before is only coconut oil. Kay na locally produced man nato dinhi na abunda man ta dinhi pero karon magwonder ka along with coconut oil are many palm oil sa to pa na sabat is it true nga natay dakong palm oil farm dinhi nga nagproduce og palm oil or is it a part of yung giingon nga nakasulod sa Pilipinas illegally or declared dili mao ang declaration pagabot diri palm oil di ay nga nitapad na karon sa atong mga naasong kamerkaduhan ug mga department store kasi simply Pilipino mahilig kita barato ini pangutanan nimo kani coconut oil mahal man diri palm oil barato kayo palm oil punta is it kasi nadisubay ba ninyo sa inyong PCA? Okay, thank you kayo. As I've said earlier, no, nga ang oil palm, ang coconut under sa amo ang mandate, no, development of coconut and other oil palms, no. Okay. On the production, no, nganong nga nagka-problema na ta sa pricing sa ato ang coconut
sa atong kupra for example. Nganong nga ato pamanggyapon gitagaan ang kuan ang oil palm as a competition, no? No? Sa ato ang coconut. Wala tay mahimuan na, no? Tungod kay existing man gud ang maong commodity. Existing man gud na siya ang maong tanom. Das ang metabo na agoy mga true information o asa sila gikag information nga ang production of coconut palm or planting of coconut oil palm dito sa Pilipinas will be a good option sa ilahang income generation. So mao na siya, no? Ang question is nganong atong gi-encourage at pagpananom? Mandate kana na, no? Then nakita na to nga like ito na ay dagkong processing plants nga nanginahanglan or nag-require og oil para sa ilahang production, no? So mao na siya nga ang Pilipinas or ang PCA nag-encourage pod sa mga farmers na to nga go into oil palm production. Kaya naman tayo requirements, no? Kay sa pagkakaroon god kung naatay ang comparison lang kung naatay gikinahanglan nga 1,000 barrels of oil palm, ang ato ang maproduce is only 200, meaning naay vacuum of 800 gallons or barrels. So asam na ko ang 800 importation. So di ta ka go ka o ka sani ka deny nga dili ta mag-produce kay na natay coconut, dili na gid ta mag-produce og oil palm. Tungod kay it is an identified source of cheap oil for production sa ilahang mga Okay. So, murag ato sa commercial break no, before ta mo proceed sa unahan, dayon ato lang ipaungong ang atong mga pangutana sa atong bisita karon regarding sa coconut industry, no. Doon na may daghan man kayo mga activities karon in relation sa Coconut Month karon nga August. Ang Philippine Coconut Authority unsa pud ang celebration ninyo may kalabot niini, and then doon na ba po ni siya kanang real gyud nga meaning to celebrate, especially involving the coconut farmers. Dili lang ingon nga empty ang celebration lang ba nga sige celebrate lang gud ta para lang gud na kuan di ana amra compliance lang, kundi ma-feel yun sa mga coconut farmers why they are celebrating Coconut Month. It's because maybe ang PCA through sa matud pa coco levy fund utilization makakuha na yun og sakto nga mga proyekto, mga programa sa panginabuhi para usab nga mo asinso sila makabawi, especially this time sa pandemic. So unsay gihimo sa PCA ni ana kay tanan karon down man. So siguro ato ko na siyang mapahibalo sa atong mga katauhan unsa pod kaayo ang makuha nga benepisyo sa atong mga coconut farmers, especially kung mubalik sila sa pag-atiman sa pagpananom sa ilaang mga kalubihan. And of course, along the way, unsa kayo ang mga intercroppings, unsa kayo ang mga projects anaa sa ilalom sa kalubihan nga pwede nga mahimo or mahatag po sa PCA sa coconut farmers, like siguro kana mga animal dispersal programs, kana mga poultry, mga uban pa, no, nga makahatag og dugang livelihood sa atong coconut farmers karon nga pandemic. So mano ito bagon sa ato ang bisita karon gikan sa Philippine Coconut Authority nga si Mr. Ariel Tomong, ang Provincial Coconut Development Manager sa Zamboanga, Sibugay. Okay, Edgar, take it away please.
Okay, thank you very much. Sa dili patang padayon sa itong paniguban sa Turmanon ang kapihan sa Dipolog. Mabati live sa Magic FM 90.9 sa inyong madayal sa FM band. Mupadayon ako tato ng pasalamatan ng atong mga sponsors sa kanunay nagpaluyo sa atong paniguban sa Turmanon ang kapihan sa Dipolog. Matag Domingo nga karon aniya kita naimutang sa atong regular venue sa second floor sa Hotel Camila 1, Dalan General Luna ni atong dakbayan sa Dipolog. Pinagi usab sa mga staff sa Hotel Camila 1 o ni Manager Gold Fabriga sa Hotel Camila 1 nga may nag-accommodate ka na to karon diri sa atong regular venue sa kapihan sa Dipolog. Atong pasalamat ngadto nining mosunod, atong pasalamatan ang National Grid Corporation of the Philippines sa pinagi na ni Ma'am Beth Ladagang, Corporate Community and Public Affairs Lead Specialist. Kanunay nagpahinumdom sa mukabat 52 bilyones nga cable lines from Cebu to Mindanao, from Visayas to Mindanao. Kagkansang terminal station na himutang sa barangay Tagudud, Dakbayan sa Dapitan. Kini pinagi sa mga paningkamot nila ni NGCP President Anthony Almeida, Chairman Henry C. Jr. o kang Attorney Cynthia Alabanza ang spokesperson sa NGCP. Ato sang pasalamatan si Congresswoman Gluna Labad-Labad sa House of Representatives representing the 2nd District of Zamboanga del Norte. Atong Vice Gobernador sa Lalawigan, Attorney Vice Governor Sinino Angeles, ang Presiding Officer sa Guniang Panlalawigan. Si Director Rad Don Cedinio, ang Regional Executive Director, Department of Agriculture 9, nagbase sa Pagadian City. Pasalamat usab ngadto na kang Congressman Romeo Kuya Janjan Halusus Jr., Member House of Representatives representing the 1st District of Zamboanga del Norte. Ngadto usab kang Engineer Roland Soliva o sa iyang pinanggang nga Ma'am Cecil Soliva, ang Chairperson sa Provincial Advisory Council sa National sa Police Provincial Office, Zamboanga del Norte, Presidente sa Police Chamber of Commerce and Industry. Pasalamat usab ngadto kang 2nd District Board Member Attorney Julius Napikit, Presiding Officer Pro Tempore sa Sangguniang Panlalawigan, Zamboanga del Norte. Dugang itong pasalamatan mao ang atong langdong mayor sa lungsod sa poblasyon ang Polanco na balik na karon sa pagka-mayor, no? Ni-assume nagbalik si Mayor Ivan Hope Olves. Welcome back, Mayor. Talungsod sa Polanco ni atong lalawigan sa Zamboanga del Norte. Kauban sa iyang Vice Mayor, ni-assume nito pagka-Vice Mayor, Presiding Officer sa Guniang Bayan sa lungsod sa Polanco, Vice Mayor Alfredo Baitita. Ang Petra Cement Incorporated, pinagi ni Engineer Gilbert Cruz sa ato kini, naadya sa Lower Irasan, Zamboanga del Norte, na pahimuslan na o na hibawan na unsa ang kalidad sa Petra Cement Incorporated. Ato kini sa lalawigan Zamboanga del Norte, sa Lower Irasan, Rojas, Zamboanga del Norte. Ngadto usab kang Rojas Municipal Mayor Attorney John Henrik Balicer sa lungsod sa Rojas, nagpaliusab sa kapihan sa Dipolog. Ato sang mayor sa the musical town of Zamboanga del Norte, ang lungsod sa Salog, Mayor Melody Tulina, ang lungsod sa Salog. Ang Janos Marketing usab alang sa nakadayang spare parts sa motorsiklo, mga four-wheeled vehicle sa makatulunganon nga presyo na nimutang sa Quezon Avenue, Dipolog City, o panaya ginumala ni Janos Yu. Matawag ang Janos Marketing sa 212-1148. Double J and P Fruit Nursery and Lumberyard, alang sa nakadayang nga fruit seedling sa coconut lumber sa nakadayang gitason o gidakon sa ubos nga presyo. Naa sa barangay Lingasad, Polanco, pagkikitay lang sa Mr. Porperio Necesario, ang proprietor and manager. Kasaba Growers Association of the Philippines kung kagapa na nagbaligya sa naila na kaayo og lamian nga kasaba chips sa nakadaiyang nga mga flavor, banana crackers, bunlis bangus ug uban pa mga local farm products. Pagkikitay sa Mamasusan Impinado sa Livelihood Center diyan na sa ground floor City Hall, Dakbayan sa Dapitan. Bukas kini 24 hours ang maong Livelihood Center. O ingong masab atong mga pa-shoutout ngadto na kang Roger and William ug Jennifer Agustin King sa Oma County, Northern Ireland, kang RD ug kang Jennifer sa Doha, Qatar, kang Lady and George sa Toronto, Canada. Siyempre, atong bisita karon diri. Dugang pasalamatan ang usa sa atong mga panelists diri nga ikamangaon na natong makauban diri si Attorney Rosilier Matoy Barinaga.
nga atong kauban diri sa kapihan sa Dipolog nagpalayo usab sa atong tulumanon kapihan sa Dipolog matag Domingo. Attorney Rosilier Matoy Barinaga kanhi NAPSI Honor Secretary, kanhi din sa College of Law sa GRMSU, ug kanhi sa District Congressman Attorney Rosilier Matoy Barinaga. Gipalayon sab kita sa Gloria di Dapitan Fantasyland. Dadang imong tibok pamilya, mga bisita, basta maanhi din sa itong lugar and enjoy with the whole family. Let the child out in you dito sa Fantasyland. Kauban ang ilang mga bagong rides, nindot ng mga rides, mga bago. Kung inyong kag Fantasyland, mura na nag-Walt Disney. Dini sa Tua, mura o Disneyland, no? Dini sa Tua, ang in Mindanao, ang Fantasyland. Just follow the minimum health protocol ng ilang ipagpintar para ma-enjoy ang tibok pamilya o mga bisita dito sa Fantasyland, Gloria di Dapitan. While sa Gloria di Dapitan, naa ang mga daghanan kayong services and amenities na mapahimuslan ninyo pagkaon ug uban pa. Og ang inato lang restaurant, the ambience and the food superb. Kaya inyong himalikbalikan og inyong kapasundayag sa inyong mga bisita. Ang Gloria Fantasyland o Fantasyland mismo og inato lang restaurant sa Dampa, Dapitan Aqua Marine Park. Di pa nag-iya kini og gidumala ni kanhi First District Congressman Attorney Rosili o kung kang gani First District Congressman Romeo Nonong Halosos. Nga mo ay nag-iya sa Fantasyland Dampa inato lang restaurant. Si kanhi Congressman Romeo Halosos. Balik kita sa programang Kapihan sa Dipolog live sa Magic FM. Balik kita kang irit, Thank you so much, Edgar, no? Sa ato ang salamat kayo sa atong nagbinugtong karong nga bisita nga na Marshall nato. Ang atong tinugyanan sa Philippine Coconut Authority on the spot. So atong nahibawon usab nga Coconut Month karong bulana. So it is only but no fitting ato po invite ang taga Philippine Coconut Authority, may kalabot na niini. So balik sa atong programa with Mr. Ariel Tomong, ang PCDM Zamboanga Sibugay. Sir, kabahin na sa atong gipa dasog nga pangutana ganina sa wala pa atong commercial break. Please answer the question. Thank you. Daghang salamat, Ma'am Det. Okay. Ang question was on the celebration of 35th Coconut Weeks sa ato ang mga mag-uumag lubi din sa ato ang nasod. Okay? Then, na-mention din mo ganiya, Ma'am Det, bahin sa pandemic, kung sa gibuhat sa ato ang gobyerno, no? Ilabi na gyud diha sa Philippine Coconut Authority. Okay. So, for 2021, for 2020 project implementation, akong ipahibalokan ninyo nga ang ato ang project mula gipahaom gud siya as a response, no? COVID-19 response project aron nga makatabang usab kita sa mga apektado nga mga coconut farmers all over the country. Okay? So, like for example, dinhi sa ato ang pagpanghatag, no? Og incentive katong PCPP na to, ato siyang giusop ang iyang pangalan. Ang pangalan nato is Incentivize Coconut Planting Replanting Program, no? Meaning, kung sa una, ang atong gihatag nga incentive, palipay, for every farm planted, only 40 pesos. Karon gihimo na tong 85 pesos. Aron nga makatabang dito sa atong mag-uuma, no? Then another is, dinhi sa ato ang fertilization, no? Coconut fertilization project. Sa una, before sa pandemic, ang atong gigamit nga gipanghatag nato nga abono was katong salt. Pero karon aron nga mapadali nga mapadaghan ang bunga sa atong kalubihan, meaning additional income di sa atong maglubi from salt, ang atong gihatag karon is katong inorganic or commercial fertilizer. ES o KCl, ammonium sulfate o potassium chloride ang atong gihatag aron nga mapadali ang pagpadagan sa bunga, no? Then aside from this, naapot tay gipa dasog pod nga programa under sa ato ang kanang gitawag nato nga crop diversification program nga nakatunong gyapon or objective of which nga makatabang gyapon sa atong immediate nga panginahanglan sa atong mga maglubi. So una,
is nangatag ta karon og manok nga ilang ibuyon ilalom sa kalubihan, no? Okay. Abti kay, italari daw. Okay. Then aside from manok, nanghatag pud ta og kanding ilalom sa kalubihan. Then for cash crops, atong encourage nga mananong ta siyempre og corn. So nanghatag pud mi og corn, no? Para sa itanom ilalom sa kalubihan. Then of course kasaba o kamote o vegetables. Para mapadali, no? Mapadali ang ayuda diha sa atong mga mag-uuma og lubi. Okay, so one of that, mauna nahimo natong highlights, may mong highlights sa ato ang celebration, no? Dili sa ato ang Coconut Week celebration. Starting ugma, pag-start na to sa celebration, August 3, naantay gipahigayon nga series of webinars, no? Series of webinars na ang giuluhan kana siya og investment promotion sa PCA sa coconut related commodities, no? Value adding. So naisgutan dito ang Cocopit, naisgutan ng Coco Choir, BCO ug uban pa nga mga produkto sa lubi. That 2 days kana, then after naabot tayo gipegayon in term of kangyapon pinaagi sa webinar katong gitawag natong B2B, no? Business to business. So murag more on matching, no? More on matching sa ato mga local producers as against sa ato ang mga exporters and importers. So gipegayon na mo kana 10, 11 and 9, 10 and 11 August. Then after series of regional celebrations na dayon up to the 27th of this month. So for Zamboanga Peninsula, this coming Tuesday, mao ang regional Coconut Day celebration dito ipigayon sa Pagadian City. Ang highlight ani mao ni siyang ato ang mga lain-lain, of course lain-lain nga mga speakers on coconut concerns. Physical na siya. So adto mi sa Pagadian, pero at the same time makita nato na diya sa ato ang TV sa among PCA page, no? na makita ang television. So celebrations all over the country by region, no? So unsay mga nakahilira nga mga activities. One is kaning ato ang pinaka contest, no? Siyempre naa dito pinakadako, pinakadaghan, Pinakadako nga lubi. pinakadako nga lubi, Pinakadaghan nga lubi sa kabulig, ginana. pinakadaghan, Okay. munay pinakadami, kukudami. Dayon pinakabaga og unod ana siya. So related Kapuno. related concerns, no? Then outside naapod tay ipahigayon pod nga Cocosina, meaning cooking contest, no? Cooking contest ni siya. Oo. So diha by province ani ang atong mga indres. So magdarami og mga tao, mga chef siguro sa among provinces dito sa region aron nga mag-indigay na dahil sila sa ilang kanas pagama og certain dishes. Nga kanang gitawag nato nga gikan sa lubi. main ingredients is coming from coconut. Okay? So maybe ubod or butong butbut sa lubi or katong Yes. mga Oo. butong ana. Then ang region karon being marketing hub, no, ang among region naapon mi gipahigayon dito nga mga different coconut products Display. display. So dito sa regional office, no.
Then outside ana sa celebration sa region, naapod mi no for the provinces, gi-encourage pud mi nga magama pud mi kaugalingon namo sa pinakagamay nga mga pamaagi nga naapod mi Provincial Coconut Day. For Sibugay, nakahilira ang activities like kaning paghatag namo og mga panghatag namo og mga plaki no sa amo ang mga personalities sa PNP or sa CIDG nga nakatabang sa implementation namo sa RA 8048 kanang Coconut Reservation Act of 1995 na atay mga gipangdakop na atay gipangkuan di nato may mahimo kung wala ang mga armed officers nato sa gobyerno. Then aside ani naapod tay himuon unya nga mura og pagpanghatag pud og mga certificate of ownership kani siya in relation sa gipanghatag namo nga previous nga nanghatag gud mi og karabaw, nanghatag mi baka o nanghatag mi og goat. So naa ni siya requirement nga redispersal. Kung maka-redispersal sila, mo-graduate na sila, so ang baka nga ilang nadawat mahimo nang ilaha. Mao na siya nga mangatag ni og certificate of ownership. Diya kanila during anang panahon na. Then of course it will be a provincial federation meeting. So in relation sa among gihimo nga accreditation of Coconut Farmers Organization in relation sa pagpili nato sa representative ngadto sa PCA board, manghatag pod kita og certificate of accreditation tungod kay kung dili ka accredited, that means to say dili ka qualify nga mo select sa mo appeal sa selection and nomination sa PCA board member. Okay. 15 minutes more to go before we wind up our program. 2 questions lang, Sir Ariel. First question is, nainganyo ko ni GM Limarlo Dere nga, inihatag ko no skanding paklay ni Ritzo. Ihatag sa Kabaw, mahimo dayon nga basoy. Inihatag sa Baka, mahimo dayon beef steak. Unsa may obligasyon ani responsibilities or penalties ngadto sa recipient nga masakpan nga gipanamastamasan ng gihatag nga animal dispersal program sa inyong opisina, mahimong beef steak, basoy og paklay, kalderitas kay para manis manginabuhi unya gi kuan laman nga oy nabitik, so nahimong basoy. So unsa may penalty ani or iyaang disciplinary action obligasyon? Okay. Ano siya, Ma'am Dit, no? Any reports on death sa mga gipanghatag nato nga dispersals, no? Amo sila nga gi-require nga it should be may pahibalo nila ang municipal agriculturist, and from gikan sa Municipal Agriculturist Office na sila livestock inspector. So gikinahanglan gyud nga nag certification gikan sa livestock inspector nga walay fokus sa pagkamatay sa ato ang mga animal dispersals, no? Walay negligence kay kung ma-proven nga otherwise ang sanction namo dili nga seryoso kung dili blacklisting lang, meaning for the rest of his life or her life dili na siya kadawat o benepisyo gikan sa Philippine Coconut Authority. Dili po siya pabayron sa damage. Ang nitabo ani nga there are reports nga nabakilkil so meaning na natuok. Okay. So ang atong gihimo ani mao nga after inspection kung dayon ma-proven nga tinuod, meaning pwede siya nga makarni. Ibaligya ang yes, kung pananglit og naa siya market, atong ibaligya dayon ang proceed kung pwede nga enough para mapalit og another baka, ato gana siyang himuon. Aron na dili mawala ang dagan sa redispersal. Kana tinuod nga nabitik or natuok. Pero ito yung tuok kay dispiras na diha na dayon ang krimen. Walay tinud anay.
Di naman dayon, kaya mabili tinudan na. Okay. Joking aside, no? Ang akong gisto na ganiha nga, siyempre, dili mo ginato na siya kan kay dispersal, no? Ang among sanction na is of blacklisting. Blacklisting sa ato ang coconut farmer and blacklisting sa organization where he is a member. Pili organization. Mas maayo kay Akil organization responsible. Oo. Yeah. Okay. Last question, coconut cutting. Unsaon pag asinso, unsaon pag padaghan sa kalubihan og sige pong namutol og lubi illegally. Nga, di ba? Ang usa ka lubi dali ra pagputol pero pag patubo it takes years. Okay. Sa tinuod pa nga pag-istorya, no? Ang implementation ginamo kaning RA 8048 kaning Coconut Preservation Act of 1995 usa ni sa amo ang ginapadasog. Pero during sa pandemic accept ko nga medyo ni lilo tagamay, no? Lilo tagamay considering nga na may problema. Pero that does not deter us from apprehending kung natay makitaan nga nagpadasog o sa illegal activity like coconut cutting without the necessary permit to cut coconut trees. Just this week makita pa nato nga aktibo ra gyapon ang Sambuanga Sibugay on this particular endeavor ba na matawag na sa amo ang activity tungod kay namin nadakpan nga usa ka truckload nga truckload ba tricycle usa ka tricycle nga nagkarga og lumber flitses, coconut lumber flitses dayon naabot tayo na dakpan nga tulo ka chinso last week sa July, no? Tulo ka chinsos atong nadakpan pod. Siyempre naamay ni kuan ang base sa balaod nga ma-release na to siya with a penalty of 15,000 per unit of chinso. So ang tag-iya nakabayad og 45,000 plus ang iyang lumber flitses na embargo pag ginamo na kumpiskar. Pareho lang gyapon na ang last week nga naatay nadakpan ang iyang tricycle naapod sa opisina karon. Amo pod nga gidako plus ang iyang load gi-kumpiskar pod namo. So bisan og pandemic time kung makita nato wala nato gihunungan ang implementation. Considering nga ang coconut is one of the important commodity for the province of Zamboanga Sibugay. Okay. That being said, wala naman tayo panahon. Mga yun lang parting words and statement gikan sa itong bisita karong butaga, gikan sa Philippine Coconut Authority. Ariel Tomong, please. Okay, so kapihan sa Dipolog, salamat kaayo sa invite, no? Hopefully, this coming month, matagaan na usab kami, no? Matagaan na usab kami og laing chance. Considering na we are on the process or we are starting to implement projects and program based on sa coconut levy, no? Kanang ato ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. So salamat sa inyong paghatag kanamong og higayon. O ang akong istorya mao lamang PCA congratulations sa inyong pag-celebrate sa ika-35th Coconut Week celebration. Thank you. Okay. Thank you so much now from the panel. Edgar? Thank you very much sa atong gimasyelo nga guest kalong buntaga. Thank you. Pero at least tagang kitang hibawan, tagang taga na kuha labi na sa coconut industry. Ini sa ato ligon sa bana. Thank you very much and happy Sunday to all.
sa tanang nagminaw sa Magic FM Kapihan sa Dipolog. Okay, sa dili pa na siya pahabol, sige, announcement sa NCFRS daw. Okay, so ako ring gihangyo gud nga mahabol tungod kay pinaka-importante ni karon sa kinabuhi sa ato mga mag-uo maglubi, no? Ang proseso sa pag-identify as to the true coconut farmers ongoing. So be included, no? Be included. Pangitaan ninyo ang mga personahe gikan sa Philippine Coconut Authority diha sa inyong komunidad aron nga maapil mo sa pagparehistro isip mga mag-uuma og lubi, and this is in relation to the implementation of RA Republic Act 11524 kung atong tawagon Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Daghang salamat. Okay, haron maka-avail, maka-avail sa programa sa gobyerno pinagi sa Coco Levy Funds parehistro mo, no? Diya sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay, munisipyo, pakitaan ninyo ang local nga CDO sa Philippine Coconut Authority. Again, from the panel, GM Alimalo Dagpin. Daghang kay salamat sa atong guest. Nagtuo ko wala man giniging Marcelo kundi gihaploy mo nang wagid kabalibad. Daghang kay salamat PCDM Ariel Tumong for being our guest. Side ko nga daghan kay nahibawan ng atong mga tigpaminaw nga nagsunod ni atong programa sa Kapihan sa Dipolog. Hangtod sa sunod higayon. Daghang kay salamat and happy Sunday. Thank you so much. Wayat Akas, Philippine Ports Authority. Happy Sunday, and si Sir Ariel na amazed jud ko. Kabalo jud sa iyang trabaho. Naka-share jud siya sa ato atanan. So very interesting ang atong topic karon. Happy 35th Coconut Week celebration sa PCA. Og last year nakapalit ba ako kanang pansit canton na made of coconut na lami siya. And I hope makakita na po ko dira sa inyong office, sir, this next week. And sa atong mga tagpaminaw, happy Sunday sa mga maglarga. I-prepare inyong SPAS approval before mo adtog pantalan. Kay dito mo malangan, basig mabiyaan mo sa barko. SPAS ang requirement, sir, sa Dumaguete. Sa Cebu, naaman sila moratorium, dili pa sila mo dawat yata unless nga kailangan, and then swab test and acceptance. RT-PCR result. Sa ato apo diri stricto jud ta kay naay nahitabo nga natawagan siya nga positive di ay siya na siya sa barko. Lisod pud pabalikon ang barko na sila sa tunga-tunga sa lawod. So ang maayo kay kuan kaning honest ra pud ang pasahero, wala siya nanaog, nagkuyog sa daghan ng mga pasahero. Nagpaulahis siya and then nagistorya sa ato ang guard nga dili mi mo sabay sa ilaha kay nagpositive ang isa sa amo mag-asawa man. So gikuha dayon sila sa province sa ato ang IATF. So gi-quarantine sila diretso. Okay, so salamat kayo Wayat Akas no sa atong pahinumdom. SPAS daw, ayaw mo sa kay barko padulong sa Dumaguete. So mga pasahero, take note lang sa mga requirements, no? And then salamat kayo nga to kang Dexter Fahenti, kang John Doe, si Silbert Atletico Dunduyano sa ato ang Kapihan sa Dipolog, no? And of course sa atong labaw nga makagagahong nga may tagiya sa atong ginabuhi sa atong matagtak na nga tanan sa ato ang pagpakabuhi ning kalibutan, no? Labi na kay pandemic munang kinahanglan gyud nga mga liyag gyud kita kanunay sa atong labaw makagagahom aron protektahan niya ang atong mga tagsas-tagsa kami nahal usab sa kinabuhi nga niya kauban nato og sa gawas sa nason. So thank you Lord so much for the gift of life. So until next Sunday nga to ata sa Dipolog City, no? City Hall. Nga atong bisita si Mayor Darrell Dexter Oy, no, sa Dipolog City. So abangan na nato tanan, no? Dito ta sa bagong City Hall karong August 22 this coming Sunday. So kini sa edit 22 man yung regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog yung kaninyo. Happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away.